Church. Good morning. Good morning, ma'am. Ngayong araw ni sa tagsa-tagsa, nalipay ko, nakita ko si Nanay, kita ko si Sir Jess, nakita ko si Teacher Ann, kita ko si Bro Romel, Bro Richard. Na ang mga dugay, pala mawala nakakanto. Ay, praise God, si Valentin. Praise God, malaki na natin na ako na mamulong na wala. Wala ko ma-mention ng ibang, pero tanan-tanan nga ali subong nalipay di ko kagato na doa ka mga gwapa nga bisita for the first time welcome sorry na wala akong istorya earlier but istorya lang kita later. Okay, I would like to request everyone to open your Bibles in Philippians chapter 1. Di ko man mag-request magtindog, bago lang ka man nagtindog, we will just okay, read Philippians chapter 1, verse 6. Pwede ko namin kita magtindog. Magtindog ka man. Namin kita magtindog in respect sa atong kulong sa Ginoo. Nalipay ko nga mga dugay nga wala ko makita sa ari pa si Pastor, may iban nga nagbalik no. Okay, Philippians chapter 6, isa ni sa mga favorite ko din ng mga verses. Nagkabalo ka mo ning lulabay ko kay JJ, kag kay John Bis, na sila. We were in Leganes, kag amo ni hamon din ng verse. Amo ni hamon memory verse ni Pastor Pan. Philippians chapter 1 verse 6. Be confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. Gusto niyo na ma-verse? Yes. Amen. Hallelujah. Let's pray, Lord. Salamat din sa imong pulong. Salamat, Lord, kaya ang imong pulong buhi. Kag matalong pa ini sa duwa ka sulag nga espada. Ka-penetrate ini sa amon tag-ipusoon, sa amon makalutalutahan sa amon nga tulan, Lord. Kay salamat, Lord, nagahatag ini kabuhi sa amon. Mga muyo kami that as we meditate on your word and as we listen to your word, let your anointing flow. Anoint me, I dedicate myself to you, and let your glory, O God, be seen sa amon na kabuhi kag sa Silingan Church. We love you, we praise you today, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Sige po po. Hallelujah. Sino sa inyo ang damo gid sa damo ka mga I will do this, I will do that. Damo ka mo sa mga plans. No? Damo ka mo sa mga plano. Sa isa ko nung kaadlaw, may sa kabana, he decided nga gusto niya gid maging healthy. Sino di gusto sa inyo maging healthy? Amen. Amen. Gusto natin maging healthy ba niya? I'm going to get healthy. Tapos nagpakal siya sa kita yun ng ang bike pala. Nagpakal sila pala si Pastor. Exercise bike, inang steady lang siya pala na nag-bike ikaw pero walang dalagan. Hara ka lang ta. Stationary bike. Very good ikaw, bro. Stationary bike. Tapos sa first week, isang first week pa lang na bakal ni bike. Adlaw-adlaw rin siya sakay sa bike pag nag-bike. Adlaw-adlaw. Then the second week, kaya niya gusto maging healthy siya mo. Sa second week, balaan ko nung nagtapos second week. Sa second week, every other day na lang sa kasakay. Every other day na lang. Pagka third week, nagtaan niyo ano? Once a week. Pagka third week, ginalantaw niya lang niya bike adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw na lang ginalantaw niya iyang bike. Ang ika-last week, ano natabo? No more. Why na, pero ginimo niya na, pero may natabo. May ginubra. Ginimo niya ng halaya ng iyang bike. So, tapos ang basa iyang away. Sili niya, honey, ano natabo? Sili niya sa ibong fitness journey. Ang ba niya, maayugit. Kaya ang the bike is still in excellent condition. Pero siya wala nag-healthy ngayon yung bike na sa excellent condition.
Tandaan nyo nga nagtanggo ko kay pastor. Nagtanggo ko kay pastor na nami isang akong damgo. Nag-istoryahan na kami nga doon. Baliya, may gintago ko na nga kwarta. Sa linya, may gintago ko nga kwarta. Nag-istoryahan na kami. Damo na kami sa gistorya. Tapos ang part na nagamba siya nga, may gintago ko nga kwarta sa balay. Hindi pumangkot ko siya, na hindi mo gintago. Pagambal ko siya nga, ay hindi mo gintago. Ginpukaw ako ni Dog JD. Ay wala na ko nakabalo ko na ano. Pagkakaw ginpukaw mo ko. Ambal ko siya, ay pagani katapos akong damgo. Nagambal pagani si daddy mo kundi yung itago yung kwarta. Ay, kalaw ay no. Ambal ko siya, ginpukaw mo ngayon kung ato ko sa Iloilo. Kung maglakat na sila ni Doc Camille, ginapukaw ko na nila kag nagka-kiss na sila kag manggalaog na sila nga malakat. Doon bisan tulong pa ko ginapukaw ya ko sila kag nagka-kiss siya. So, kalaw ay sa nga pagbabatya. Sige ko nga, man nga ibo ko yung ginapukaw. Basi tuod may gitago sa yabala. Bantan yung may gitago si Pastor. Pero kamalong ka, man nga pinamukad yun man ko, may nakapukad ko. Sige ko, may mga dollar pa sa ligaling nga daw. Galing kayo mga hindi magidamo-damo. May mga ginapang tago pa sa galing. Kabalo ka nga, wala kong kabalo. Ang ginapangatag ko galing sa iyang allowance, kaya kami ni Pastor, ang money namon, ginapinsa namon. Tapos, kinatagaan ko siya allowance. Kaya syempre, kalakatakat na siya. Mga asawa, hindi niyo man pabubusi, kwartahin yung baan na. Amen. Kung isa, remit na din, 100%, wala bilin. Bidli nyo man, kaya kung magkabuka sa itlog, ay nagbayad. Ay, may kilala ko ba lang, friend man ako. Why did sa yamani, kaya iyang ang talang na sweldo, ginarinig niya siya mga asawa. Tapos, kung na-flatan saya, ay na-flatan sa very papulkit, ay siya kwarta. Ang ginaubra namon, kada simana, ginatagaan ko si pastor sa allowance, nga amo ni imo nga money, imo ni nga, pag ko namin imo nga gusto, bro, advantage pala. Mangaki kaya nga, ay, wala man kagatag sa akong regalo kung Valentine's Day, wala gin pula, wala gin tsokolate, ang basang bana, ay, nung ibakal ko, kaya wala mo gani mga taga-kwarta, tanang ng kwarta na sa imo. Tagaan yung kwarta inyo bana, parang ako gusto niya mag-surprise sa inyo. May pag-surprise man. Diba? Papi na nga, ka na yung magsinungkot ka na iya nga, wala iya regalo mo bana, kaya kay, wala man mo tagaan. So, ang ginaubra na ako, natagaan ko na siya sa allowance. Nag-set aside kami sa money. Nag-agreement kami nga duwa. Kasi ko, sige, kada simana mo niyatan ko sa imo para itago mo. Ibagan ko si Pastor, kada simana, nag-awa sila sa iya mga amigo. Yung mga pick-up sila sa iya amigo, ano karon ibayad niya to? Kauluyan niya, parang kung pinalibre siya. So, kaya nag-bayad sila, kay KB sila, taan ko siya, para nga may ibayad man siya kung gusto niya libre o niya nga mga amigo, pwede siya ka-libre, kabayad. So, tagaan ko siya, why kung kabalo, nag-open niya to galing niya sa, tinago niya galing niya kwarta, nag-open siya galing account, tapos, dira niya ginasulod ang money, kaya para nga kung why siya cash, pwede siya ka-swipe, di ba? Na-swipe niya. Masang wala na si Pastor, nagkanto ko sa bangko, ang bangko niya nagamba sa ako, kasi niya, ma'am, may-ari pa di pala money? Si sir, ha? May money pa sa da? Siya, may ATM. Sa ATM, kuya po, sige ko, ano ba yung iya sa to password, like pin by? Kuya kabalo, ngayon gani, kaya ang pin sa iyang ATM, the same sa pin manamon nga duwa sa isa namon ka-account. Mayo gani, kay na pariho, kay kung wala, kaniway ko tumakuha ang kwarta. Ambal ko kasi amo itong iyan tinago, nga ginambal niya sa akong damgo. Kagi ka mo damgo nga nautod, ambal mo, ay na, magtuga mo, wala matapos. Kalaw ay na, pero kabalo ka mo sa subo. Way ko pagyapon, mahawas kay Pastor na gamit. Kay kada hawas, gusto niya gamit. Daw gusto ko nung maginipi, ay sige ko na lang. Tiawan gani ko ni Pastor Chris, gusto mo bulikan taka ako. At bala kay para, bala nga, basi may tinago sila bala ko yung makakita. Inatiawan ako nila na sila mga card. As arap pa na subong. So, I will be sharing with you today until it is finished. Ano kanya itong team? Ay, wala na gali.
unfinished. Actually, finale na sa naton nga unfinished nga series. So next week, malainom ta na naton nga series. Gusto ko man mag-focus naman about sa family. So we'll be focusing on family. So until it is finished. John 19 verse 30. It says, huwag may gamay, nagitagain nyo, yung mga pangalo. Matulog. Somebody until it is finished. Gamay. Okay. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. So, habang ni Lord gintapos na yan, gintapos ni Lord ang iyang trabaho. Si pastor gintapos niya man iyang trabaho. Pero kita, wala pa kita katapos. And he who began a good work in you will carry it on to completion. Kabalo ka mo nga painful kung hindi mo matapos iyong trabaho. Nga saan nagligan, sige pumaman pala, ano pala, kasi may gusto yan, kasi pastor sa akin, nga man na, gilin, yan pala ko si John, tani, wala mo kung ipukaw mo po yan, daw, wala kalaw, ay no. There is something painful about unfinished things. So, ang unfinished nga balay, sino na rin ninyo balay wala matapos? Painful, no? Paglantaw ka pala sa imong balay nga wala matapos, no? Masubok, dugalain ni mo buod, may pain, ara na sa imo nga heart na, Lord na puso mo na akong kusina. Kabalo ka mo nga, kita may ari man dari unfinished. Gusto namon na ipatapos na dira ang pader. May ari na nga nagatag na tutugag si Ma'am Mercy sa fan para dira sa aton nga pader. Pero galing kay kulang, amo na kulang pa nato, dira mo pa umpisahan, kay kulang pa. Kasi may ara na sa inyo gusto magdugang. Unfinished. Kaya ang aton diri pader wala pa matapos. Gusto ko pa gani nga ipasimento, ining palibot naton. Kang dito sa piyang nga side, gusto ko mabutang kita dito sa baptistry. Malugan ni kay Gina, mabutang kita dira gamay nga swimming pool. Bawa nga itong mga kabataan, kasi pala maglulumpat na dito. Mabutang kita gamay nga swimming pool para sa aton nga ng magbaptism pala. Para hindi na kita maglagaw kundi kung hara nga gusto magpabaptize. Kag mabutang kita dira area nga i-cover naton pala para kung may mga event kita, or sabi may ara kita event, may ara fellowship ng mga young people, may ara dira nga area. Kag kung Sunday, kung hindi maigo ang mga kabataan, pwede sila dito sa piyang nga side mga fellowship. Pwede sila dito mabutang sound, hindi na rin mga disturb sa aton. So that is the pain of unfinished things. Unfinished nga balay, unfinished conversation. Parehas ang amon nga istorya ni Pastor Sakot Tampo. Nautod, kalaw ay, unfinished dream. Sino sa inyo diri may dambo, wala pa matapos? Lord, kung pag-idyahan, dumya Lord, ang giniya Lord, tani Lord, makabakal ko sa lakyan, makabakal ko balay. Ang giniya doon nandun, no? Makabakal balay, makabakal sa lakyan, manaming-naming balay, makatapos ng mga kabataan. Daw mo na, unfinished dream. Doon nakahang pala, unfinished relationships. Sino daw nakahang na relationship? Naka-call off lang ka mo, call off lang tayo na yan. Let's give space for one another. I need space. Mag-inaway ka mo sa boyfriend mo, I need space. O kung ang imong asawa man, I need space. Kasingkit ka pa na, I need space, nakapoy na ko, I need space. Kalaway, no? That's the pain of unfinished relationships. Or nakahang na relationship, or nagapangaluyag ka, as nasubong may kapag inasabat. Si Pastor dugay-dugay pa na nasabat. Naba nila gani, kapamangkot sila sa akon, mamana kapaliwat, ay sige ko, kagudayon, hindi na sabtun. Kaya nga man, base ang manong pangaluyag, maayawan pangaluyag. Kay si Pastor, napiang anay bago na sabat. Ay siya base kung mapalda anay bago na sabat. Ayaw na lang. Unless mampal si Jesus.
unfinished things leave, nag-leave sa gap. Nag-leave sa gap. Nag-leave sa questions. Nag-question ka, saan pa yan matabo ako tampo? Saan pa yan makatibawas ako? Iba na, damo sa ato din, kita ko isa sa, sa Facebook, ang mga note. Saan pa yan, Lord, ako makatibawas? Lord, saan pa yan matabo ini? Lord, saan pa yan? Lord, saan pa yan magtaas akong sweldo? Lord, saan pa yan damo, no? Kag may mga regrets. May regrets. Tani ginamo ko ni, tani ginuna ko ni, tani ginamo ko ni, tani no? Sa mga relationships especially, damo kita mo sa mga regrets. Nag-regret ka mo, halayin ninyo gipamana, ayaw na ka mo mag-inulso. Ewan lang ka mo mahimo kung sino gipamana mo. Amo na naigot ka na, hindi na pwede. Hindi ka na magsilinga, bakit na yun ka na? Bakit na yun ka lang dumating sa buhay ko? Hindi ka na sila magkanta kung may asawa ka na. Huwag ka na tsansa. Hindi mo na pwede buyan yung asawa. Pero grabe subong noong iba, hindi na kita na magpakasal. Kaya para pwede pa kita kabulagay. Hindi na niya pwede. Pero subong wala na magiging kakatabo sila. And many people today are living with unfinished lives. Ang aton calling, ginabandon naton. Gitawag ka ni Lord, nalipatan mo na, ginabandon mo na. Faith left stagnant. Nalipay ko kay ang mga ginapangabuyuan ko nga ari, si Joy, ari man sila, no? Nalipay kay ko nga ari sila. Purpose delay. Na-delay ang imo nga purpose. And ang pinakadamo, obedience, postpone. Postpone mo yung obedience kay Lord. Lord, dali lang, Lord, hindi Lord. Hindi lang pa magsimba, Lord, kita mo, pagin kuya ulubrahon. Lord, sa sunod nang kumasimba, kita mo pa ko'y limuson. Ang balanta ka mo mga nanay, ang ilimuson, hindi kinamaubos. Ang ilimuson, ang ulubrahon, ay, dali lang kitang puson ko itong ginapintahan ko. Ang ginapintahan mo, para lang pagkatapos simba, pintahi, hasta magabi kung gusto mo. O nanay si Lord. Some people didn't quit loudly. They just slowly stopped moving. Madamo ng mga tao, madamo sa aton, why kita nagka-stop tayo? Why pala mga pag-break mo, tumamumok ka pa? Wala. Daw hinahinay lang. Pero sa muli, wala ka na nag-stop ka na. Amo na ang kaway ka, per me, sakto lang gina siya. Waay na iya, do hindi lang pala malata, mawala ka na. Hindi lang malata, mamarayo ka na. Still standing, arapos nagyapon, still attending sa church, still smiling. Damo sa aton ka smile, pero pagtalikod, grabe, nagali ang mga kargada sa likod. But no longer pursuing God's assignment. Damo sa aton, galakat-lakat na kayo nag-smile, pero wala na kita nakapadayon sa Ginoo. Pero nalipay ko nga, aring nagkamusubok. Nakita na kamo sa building na, may dara sa Banikado, may nakita ko na building. Mga building, mga balay, nga nakatindog na, nga nabilog na ang hollow blocks, pala nakaporma na. Kaporma ng hollow blocks, pero dapat na sa mga lumon. Kita yun na. May nakita kang mabalay. Masubo, no? Masubo yan nga. Baka namin natani sa iya foundation. Nakatindog ng foundation. Nakatindog ng balay. Kabulong ko sa una, balay namin sa Dugulong. Balay ni dyan ni nanay ko. Tugay-tugay nga nakatingga. Tugay-tugay nga, blanks lang. Ara na damo-damo na sa mga tanong, damo-damo na sa mga balagon nga nagatubo. Wala man tapos kinyaman. Wala ka funds, wala ka kwarta. Damo kita sa mga doon, aral na nakatingga. Unfinished. Ang iban, ginaatak na. So sa church, one of the saddest things sa church, sa ating life, is not failure. Matin yan
One of the saddest things in life is not failure. It is potential that was never completed. Ang imo potential na wala nimo gigamit, na wala nimo na kompleto. Ara imo, mayan ka magtudlo, mayan ka magkanta, pero ay ka di ka paggamit. Mayan ka magtukar, sagwa ka tukar ka, pero dari wala. Your potential na wala nimo ginagamit. O, masipiyan ka mo da Amo to na rin si James. Kaya nga ito nga pader ipinturahan na namon kay ila na dira sa drawingan. Wala pa kita ka-start. Pero pwede na inampisahan. Para sila ni Maribig. So the saddest things in life is not failure. Hindi kinag-fail ka. Kundi nga ang potential nimo, wala nimo ginpagamit kay Lord. Wala na kompleto. Maestra ka pero wala ka nagtudlo. Driver ka, wala ka nag-drive. Manicurista ka, pero wala ka nag-manicure. Okay lang si Tita Claire, graduate na niya, nag-retire na siya. Jesus did not save us for an unfinished life. Wala kita yagin tuga ni Lord, wala kita yagin save para sa unfinished life. Kabalo mo si Pastor daw, grabe kitang iya yung sense of urgency. Tanan niya, gusto niya masako. Gusto niya to hindi siya magpahuway, pero gusto niya magtrabaho kay para kay Lord. Okay, number 1, Jesus finished his assignment. Kasi ko lang niya, kaya wala nagtatime. Si Jesus finish niya yung assignment. Ang bali sa John 19 verse 30, it is finished. Those were not the words of defeat. Those were the words of completion. Amo na ginabalik Jesus, kina-complete niya. Natapos niya iya work. Pero sa nabalangan nag-volunteer ko, Lord, makumit ko sa akong sa mabuli ko, ma-handle ko house church. Pero kaisa ka lang nagkadto, wala ka na dayo, nagpadayon. Jesus finished the work, fulfilled the mission, carried the cross completely. He did not stop halfway. Ano abi? Kung daw ginabunan na si Jesus, ginabunan na sa mga pasan na sa sakiya, cross makadto sa Calvary. Sang nagatumba-tumba na to siya kay kinaniya kaya. Nabi ko na buhay nagamba si Jesus, Father, sorry, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. I give up. Ano yan ang natabo? Kung nakuhay nag-stop si Jesus kung nag-give up siya, sorry Lord, sorry Father, hindi na ako kaya. Hindi ko na kaya luwaso ng mga tao, ng mga makasasala. Hindi ko na kaya iatag ang ako self. Hindi ko na kaya. Kung ato dito, nga nagatumba si Jesus, nga nagapasan siya krus, kung nag-give up siya, ano man tabo? Wala kita tanong kaluwas. Tanan kita mapaimpirmo. But Jesus did not give up. Jesus did not give up. Jesus did not quit. That is why we must not quit as well. Amen. Ang balay mo kaluyo, wala na give up si Jesus, na hindi ka man mag-give up. Amen. Wala pa up si Jesus. Hindi ka man mag-give up. Kung kaisa may mga, kabalo ka mo, hindi kita rin perfect. Ako hindi perfect, si Pastor hindi perfect, kamu hindi perfect. Tanan kita rin hindi perfect. Kasi may mga times na, ay, kasugod ko, hindi ako na magbalik-balik sa church. Kasugod ko kay China, hindi na ako na magbalik-balik. Kasugod ko kay Pastora Juana, hindi na ako na magbalik-balik. Babalo ka mo, tanan kita hindi perfect. Ang balay mo kaluyo, hindi ba lang kasi is perfect, hindi man ko ba lang perfect. Sorry lang kung kasala ko sa inyo, kung kasala ka sa akin, patawarin naman ka. Amo na pala sa mga mag-asawa, pamati ka mo, sa mga asawa, kung mag-away ka mo, wala ka mo na yung give up. Kung mag-away ka mo, wala ka mo na yung gambal na bulagay na ta. Kami ni Pastor, kaaway man kami. Although hindi kami pala away, pero kaaway man kami. May mga away man kami ni Pastor na seryoso, may mga away man kami yung wala man ng kaputihan. Pero nagkasugod kami yung dua, kapisa na among away. Hindi naman opsyon ng magbulagay. Hindi yung opsyon magbulagay. Ay, ginaway ka mo. Ay, amo kabalo. Ay,
mangita ko sang lain na lang abana or mangita ko sang lain nga asawa. Naman kabalo ka mong iban, pila ka bilog ila asawa, nakalima na kainis. Hindi gyapon satisfied, hindi gyapon happy. Naman. Ay kita nang tungayag yung pamana or ginasawa, hindi man perfect. Ay kapangita sa sang perfect na bana, kapangita sa perfect na asawa. Hindi ka gidya kakita. Hindi ka gidya kakita sa perfect. Kung nag-fail ka man in the past, sige lang, pindog lang. Bangon, yes, tama ito eh. Bangon works. Bangon Pilipinas. Hindi mag-give up. Bangon Pilipinas. He did not stop halfway. Hindi ka man mag-stop halfway. Hindi lagi Kuya Lord, hindi ko sarang sa akong bana, hindi lagi Kuya Lord. Pangamuyui, yes, yan, ano bana. Lawan-law, pangamuyui. Lawan-law ilayan, imo asawa, ugtasan. Ang babae ugtasan, ilayan. Ang lalaki ugtasan, ilayan, mangyapon. Kabalo ka mo sa muna, si Pastor, tingala sa nga, ginahimasimas, magtulog sa balagi na, mo ko na yung buko. Sige nga na naman to. Sige lang, wala sa kabalo, pinangamuyuhan ko na sa gali. Na, mawawala na ninyo yung bana? Mawawala na, men. Lang pala. O, doy. Sa damgo na lang, doy. Damguhan na nga na. Pangamuyuhi. So, Jesus finished what was painful, what was costly, what required sacrifice. Wala na give up si Jesus. Bisan masakit, bisan very painful, wala. Kung sa mga mag-asawa, gipermi ako gina-example, no? Sa mga mag-asawa, painful gina, sa mga relationships, sa mga boyfriend, girlfriend, kagamo nga wala pa boyfriend ka girlfriend, hindi ka mo anay, kundi pa ka mo ready. Kaya base, kung masakitan ka lang, magpangita lang ka mo girlfriend ko, boyfriend ko, hindi ka magpangita. Kung pwede na ka mo ka-enter sa relationship, kung ready na ka mo. Diba? Hallelujah. Kabalo ka mo ang mga sundalo. Ang mga sundalo, bisan ginakapoy na sila, why na sila garit-garit. Ginapangit-matyan, ginanila. Wala sila, no surrender, no retreat. Wala kinaya no surrender. Hindi na sila yung pwede mag-surrender. Si Jesus, kinbetray siya, kinbeat siya, kinlansan sa krus, pero wala, hindi siya na-surrender. He finished his assignment. In Hebrews chapter 12, verse 2, okay, Jesus did not quit, so we must not quit. Hebrews chapter 12, for the joy set before him, he endured the cross. Fixing your eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith, for the joy set before him, he endured the cross. Scorning his shame and sat down at the right hand of the throne. Hallelujah! Gin-endure niya ang cross. So, endure na ito. May mga hardships kaya. Sometimes we quit. Nga man nga nag-quit kita, when it gets hard. Kung mabudlay, nag-quit kita. When people hurt us. Kung kin-hurt ka sa tao, kapalangga mo, gauntat kita. When results are slow. Kung saan kung hindi man namin ang result, nag-quit kita. Pero pa ni Lord, we must not quit. Kung nakapoy ka po, no? Pahuway lang. Pero hindi ka mag-give up, hindi ka mag-quit. But Jesus showed us, mission is not sustained by comfort. It is sustained by conviction. Kapag mo magkato sa talangnan to, mahupos, hindi. Kasacrifice. Bisan hindi tayo gusto magsulay sa init ng ato mga leaders, magkato sila. Pero may good news po sa mga taga-pawa. Mga taga-pawa, subog sigit amin. Amen, amen. Ay, why na sigit amin, hindi ko magampal. Taga-pawa sigit amin.
Galilaya? Mga taga-Pawa, singit amin. Oh, sige. Hindi na maupod nyo. Okay. Good news sa taga-Pawa. May sponsor na kita. May sponsors kita na mga hatag sa sleepers sa aton ng mga kabataan. Gusto ko na, hindi lang chinelas, no? Sapatos. Lantawan lang ako. Nag-promise pa lang pero wala pa nag-abot. Pero Manila, mapadala sila para nga mahatag sa mga tsinelas sa aton ng mga kabataan. Inalipay sila, nakita nila ang aton nga ginaobra dito sa Pawa. Gusto nila buligan ng mga kabataan. Okay, number 2, kaya wala nag-quit si Jesus, so you'll not quit as well. Number 2, our mission is still continuing. Ang aton mission, nagapadayon. Wala pa natapos aton mission. Even though Jesus finished redemption, but the mission is still unfinished. Ang mission wala pa. Gusto ko ganin i-propose story ako si Teacher Ann. Ang mga kabataan sa Kapisay, kinanglan kay Jesus. Ma-open kita teach sa campus ministry dira. Kaya mo kita teach. Amo na yung assignment na harap ka na. Gamito ni Lord ang imo mga dira nga posisyon as a teacher. Ang nababa ni Lord, you were placed in that position for such a time as this. Ako sa una, ginapaw ko sa akong mga teachers kay high school ko, second year high school ko, ginapanghagad ko ang akong mga classmates. Kadto kami na sa may provincial park pala. Ilang park na nasubong naman namin na nasubong. Dara ako sila ginagala, Bible study kami, ako katundo sa ila. Ginapaw ko sa akong mga teachers, Juana, hindi ka rin napagpangagala yung mga classmates ha. Agad-agado mo, lagbungon ka linamon. Ay, lagbungan niyo kuya. Wala ko yan natlo. Di sa mind ko lang, di pangpasaro, hindi lang pangpasaro ninyo ang exam. Si pag-perfect ko exam ko, katarangan, hindi ka mula, kamurason maglampong sa ako. Pero kabalo ka mo, may isa ko ka-classmate na subong pastor na siya. Hindi ko ma-underestimate. Aton ng mga kabataan, gina-shift sa Ginoo, bisa ng apon nga ang purpose subong sa Kaysaya, gina-shift sa Ginoo. To share the word of God para sa iba. Ang sa Matthew 29, verse 19, go and make disciples. Go into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. The cross is finished, but the mission continues. There are still people who haven't heard. Wala pa sila kabati. Families that need restoration, children who need guidance, souls waiting for hope. Damdamo kita mga kabataan yung kinanglan. Kabalo ka mo, bilang kita dari kabilog, i-encourage ko ka mo, isang walang kauras, ihatag niyo para sa pag-ministry kay Lord. 3 ka oras, 3 ka oras. Kung Domingo, 2 ka oras lang atong service. Ibang adlaw, pwede ka mo 1 hour sa inyong house church, kag 1 hour or 2 hours kay mabiyahe ka pa para mag-minister. Tamang hindi, pasalamat ko galing kayo nung Juno, nag-serve na siya kay Lord. Praise God! Tamang kita din ng mga tatay na nag-abulig na. Imagine na, kung tamo kita, kada isa na rin sa aton, may time lang din ng mga minister, 2 hours, 1 hour, 2 hours in a week. Hindi ka na maglantaw si Monteliseri, makatukan din sa mga ministry. Diba? Hindi na makapasakit din sa imo ang pinaka-oras na makaministry ka. Damo yan ka, damong sa buwang mga kabataan subong, nagalubo ang edad sa bata na nagakomit suicide. Kahapon, nakita ko ang isa ka-officer sa DepEd. Ambal ko, ma'am, kumusta? Nakita na kami dito sa Quezon. Ambal niya, kumusta ka na ma'am? Sili niya po, grabe ka, budlay kay kabulbigid nga nadula si Pastor pa. Ambal ko, huga ni ma'am siya, kumusta ka na si ko recover pa ko gihapon, pero sa grasya ni Lord, okay naman po. Ambal niya, kabalo ka,
So napatay ako, Father. Ako nanay ko mas suicide na pati kami, yan na lang pa. Pagpunto na lang, tanan na kabuhi. Grabe. Pero kapalo ka mo, pasubukin man madulaan kaya ba na? Pero not to the point na madulaan ka naging paglamo. Imagine ang ibang galing, ako nang ilan na feel. Uy lang kita kabalo, hindi ko magkanto, kay damo ko yung ganit problema. Pero kabalo ka mo, kung magkanto mo sa iban mag-share, mas damo ilang problema. Kung magkanto ka sa iban, instead ka panumdumon mo yung problema, nagadulang yung problema, kaya nga man, napanumdumon. Ay, ako, abi ko gani, ako naging ang pinaka-hopeless na tao. Damo ko na yun. Don't just focus on yourself. Don't just focus on your problems. You focus on God. Focus ka kay Jesus. Damo yung mga teenagers mo, closing mo. Especially yung mga malugali, kung may facilities lang ang desire, gusto ko may high school kami, kaya naman ang high school. Sa junior high school, ano ang pinaka-crucial na period sa life sa mga kabataan. Dira sila may mga identity crisis, dira sila nga daw hindi sila kabalo kung maano sila. May mga father na gusto na mag-give up, may mga nanay na gusto na mag-give up. May mga kabataan na tani, sa pakon man sila mga ginikanan. May mga ginikanan na pinila kwarta lang kinanglan sa ilang mga kabataan. Mga ginikanan na balanta ka mo, may mga stress man na inyong mga kabataan. Pagkali nila wala sa balay, sa ilang eskwelahan, pagkot nila sa balay, dapat siya man namin yung balay. Ari pamatiin niyo yung, hello? May mga tatay, wala sila stay sa ilang balay, ay hindi man namin atmosphere sa ilang balay. May mga nanay na trabaho na lang, nasubsob na lang ang iyang time sa trabaho, kaya hindi man namin atmosphere sa balay. Ang bata, wala nang kapuli, kaya naman, hindi man namin atmosphere sa balay. Dapat ang balay natin, amo nang pinakamanaming ng place na magkanto sila. Amo nang place na makapahuway ka, amo nang place na makarelax ka, amo nang place na malinom. Hindi na mo ang place na pag-abot si mo bata, yaw-yaw ka na yun. Pag yaw-yaw mo, tingala ka, di na si Kwan, sige mo nagaling nga yaw-yaw, wala nagaling kaya audience. Wala ka nagaling si may nagapamati sa imo. So dapat, I suggest you make your house, hindi mag-ibo kita gastusan na para madamo ka na sa palamuti, damo ka na sa mga furniture. Matinlo lang imo balay, bisag gamay, manami na organize lang imo balay, manami na. Amo na si Pastor Bijaya na may anak saya, mga organize ng balay. Kaya nga man, kung magamo inyo balay, nagagamo man ang inyong pangunang. Kung pag-abot sa bana, ginayaw-yaw din sa asawa, antis nga mapakaunon mo yung bana, kaya ginaguto, mangita na lang to sa iba na lugar na kundihin malino. May kilala ko yan. May kilala ko. Nami man na siya nga tao. Kaya nga ba niya, naman way kaya nga bulig yung Francis. Balay nga man nga natakaan kaya magbulig sa inyo balay. Wala man si may manamit ko sa amon balay. Mag-abot ko sa amon balay, mag-abot ko sa amon balay, ang akong asawa, gano'n eh. Mag-abot ko sa akong balay. Make your house manami, kita yung place to live. Balanta ka mo, hindi na magbuwa-buhay yung mga kabataan, hindi na magnilagaw, may dara lang sila sa inyo. Pero subok banta ko, ang solusyon, subok para hindi maglakatin yung bata. Ano? Bala, ano yun? Patsa ba lang wifi sa inyo malayo, kundi na sila ma-disperse na no? Patsa ang cellphone kung may mabilin pa sa inyo balay. Patsa ang internet kung may mabilin pa sa inyo balay. Nagkanto kami, nag-planning rin kami, nag-strategic planning kami sa Borwangga. Pag hindi na kaginawang iban sa amon ng mga upon, mga teachers ka, mga mapuli na kita. Maman, baw ang wifi, dirigantos kami kay nagpiso wifi, one day ko na Manila, 55 pesos, nagpahulog man ko dito, 55 pesos. Doon ka isa lang ko naglantaw sa internet, ka-isa lang ko nag-message, wala na. Pero kamalo ka mo, sa ato kami sa Borwangga, amo ato ang pinaka-early na mga tulog ni Gina. Kag amo atong pinaka-lawig-lawig na mga tulog. Pag pinugtaw kami nga ito, gana,
Gina, dugay ko gaya mag-agaya. 9 o'clock, higda na kami. Pero kung iba na adlaw, alas 2, pugtaw pa kami. Gatsan pa kami umpisa nga doon alauna. Dahil matulog na dahil. Manami galiman ka, magkadto sa lugar nga wala internet. Why si may maka-restore mo sa imo? Nami-nami ang matulog ni Gina ka. Pero mga alas 3, na binugtaw na kami. Tugay-tugay ang mag-agay. Ang bali Gina, tugay-tugay mag-agay. Sili ko, ikaw manggali. Abi ko kanya, ako lang. Ito matugtaw, alas 4. Oh, ano, matulog. Alas 4 pa lang. Si Gina ko, no? Ang iya nga. Ang iya Apple Watch, ang mga cellphone, yung Rexon, yung pinanglantaw niya. Kasi nagsala ang akot ng time. Ang rilo, nilantaw niya kung anong oras. Ang duwa ka cellphone, nilantaw niya pa rin yung oras, alas 3. Ang pala kasi naglayin ko lang oras. Ako man kinanilantaw na. Wala di-revolve lang ang hotel. Ang bal ko, ano ini, nagsalakbay ang time sa amon nga cellphone kasi napatay lang amon cellphone. Dugay-dugay ang mag-agay, ang feeling namon niya. Ang nagaling feeling mo. Kung gusto niyo nga, grabe galing subog yan. Gusto mo magnami yan ang pag-delivery mo bata. Kinanglan strong internet connection. 200 Mbps. Ang ba ni Gigi sa amon? Siling ni Jan, di sa naligan, na ano niya ako ng internet. Ang mami, ang ato ng internet sa church na pinaka-Mbps, 100, 200 Mbps. Eh, mandog ka loading manigi ako. Ang ba ni JJ? Ang inyo na Mbps, ilan mo yan, grabe yan. Sitas, ito yung ila yan. Ba't kung pila ka gigabytes ito, grabe yan. GPS ya. Bahala na sila daw na. Sana niyo natin. Okay. So si Jesus, wala siya nagpadala yan. Wala na siya napapanahog ang Hillary para magwali. Kita yaya kami mo. Romans chapter 10 verse 14. Taling na ako matapos. Number 3 na tayo. How can they hear? Paano sila makapati? How can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? So dapat kita din siya. Kita din siya ang mawari sa tulong sa Ginoo. The unfinished mission is not just overseas. Hindi nga makadto ka sa gwa para nga mahugwani. Una-una gidya ang aton nga mission is our home. Atong family, atong mga kabataan, atong ginikanan, atong mga utod. In schools, in communities, in workplaces. Maupod mo sa work. Sira mo maupod mo sa work. The mission remains unfinished because the laborers remain unavailable. Hello? Ang balay mo kaluyo, wala pa matapos ang mission. Kaya ikaw pang ginahulat. Ikaw pang ginahulat. Kaya waay si mga laborers na available. Ikaw pang ginahulat na mga available ra. Tama na nga pang-litson. Pag-share naman. Number 3, last. God is still looking for people who will finish. Or we must finish well. We must finish well. Kapag ita ang Ginoo sa tao nga ima-finish ang mission. Many people start strong, but few finish faithfully. Sino sa inyo may nakatingga pagka mga trabaho? Ba mga maestra, damo-damo na nakatingga ng trabaho? Oh, dahil ay mo nakatingga ng trabaho damo-damo. Pero ang basang Bible, kung anong kinumpisahan ni Lord sa aton life, iyan ang tapuso. Kung ano man ang kinumpisahan ni mo, mapagpangalagad kay Lord, tapuso. Ang baga makumit na gid ko, makumit na gid ko matukar na gid ko gitara. Ay, nagtukar ka lang isa ka Domingo, ay ka naman. Maupo na gid ko sa house church. I-open ko na gid akong balay sa house church. Ay, isa lang ka Domingo. Wala na, ikaw lang isa lang ka semana. Untan na, dapat ang house church dira sa 3 C's parlor na nails pa, hindi na mauntan.
Hasta makapot si Jesus. Para damo pa dyan nga mga kalag ang madala sa Ginoo. So first pa lang ito nga Wednesday, dapat dire-diretso na. Si Paul yung wala nagambal nga I became famous, I became comfortable. Pero ang balto niya, we must finish. I have fought the good fight, I have finished the race. Dapat tapuson, tanig maabot na si Jesus ang naman. God is not only impressed by beginnings, He honors endurance. So dapat may endure kita, kaya sa dapat ni magbalik si Jesus, hindi pa ni matapos ang trabaho. Katanda ka mo, sino sa inyong sports-minded rin? May mga sports coordinator kita dari. Sino dari ang nagampang sa race? Pero sa tunga-tunga, hindi mo yung pagtapuso. Di ba lang, hindi kaya pag-i-award kung wala ka ng finish. Galatians 6:9. Let us not grow weary in doing what is good, for at the proper time we shall reap a harvest if you do not give up. Sino sa inyo dari ang nakatanda sa wali ni Pastor about your season is coming? Tandaan niyo wali ni Pastor, your season is coming. Amen. Your season is coming. Maabot ang chimpo, maripkin ikaw sa harvest, naman ni Pastor. Pero, may pero. Pero, kung mag-give up ka halfway, lain ang maani sa imo pinangabundayan. Gusto mo na? Malain ang maani sa imo pinangabundayan? Hindi ka galing gusto. Gusto mo yan, kung ikaw ang nagtanong, ikaw ang maani. Ay kung ikaw ang nagtanong, tapos gibayan mong imo nga tinanong, sinong maani? Ang ibang nga tao. So, ang sa Galatians 6:9, mo ano nga memory verse, do not become weary in doing what is good. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not keep it. So, subo nga aga, hindi na dapat makapoy. May times kinakapoy kita. Sino din sa inyo wala kinakapoy? Tanan kita kinakapoy. Kabalo ka mo kagabi, silbo ko may kapoy ko ba? Yung nga man, halin pa kami sa Iloilo. Pag-alin ako sa Iloilo, pag-abot na ako, dari sa Roas, diretso ko sa Kisaya ng meeting ko. Nag-meeting ko sa Kisaya, nag-prepare kami para sa orientation sa Monday. Pag-abot ko dari, pag-abot ko tapos ang amon meeting, nagpanindahan pa kami sa mga kinanglanon. Ato kami sa Kaysano. Sorry, in worship team, nalipat ko yan. Ang punta ko si Ludoy kag si Gia. Galing pa practice pa sila yan. Wala kita sa ako, main ka Sabado. Nalipat na ko yung Sabado yan, Chip. Pagpuli ko dari, si nanay ka pinanawag sa ako ni, mapacheck up ko ni. Sili ko gani, nay, ara sila nanay ka. Ako ganyan gusto ni nanay mapun siya check up. Ito pa ko sa Iloilo, gusto niya madalagan, hindi ko puli dari. Kapag mo anong kami magutod, pwede man ang iba ng maupod sa iya. Pero ako gilang iya maupod. Ako na galing manami, no? Manami. Kaya, putsingon palang galing yung makugali. Palangga. Kung basta ginakulit-kulit ka ni nanay, putsingon palang ga kasi na. Kung ginakigan ka, kung ginakigan ka pero may, palangga kasi na. Kaya nga man, ikaw kung ginalay gayan per me, so, lubong nga aga, ayan, iban sa ato nakapoy, iban sa ato discourage, iban sa ato nagkakasubo. Pero hindi kita mag-iba. Amen. Let's all stand. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Na-remind kita sa Ginoo nga aton istorya wala pa matapos. Ang purpose ni Lord sa imo life wala pa matapos. Ayan na siling ka Lord, ako ko failure, ako ko Lord kayo sa amon life. Doon ako pa ko ginanglan na si kasuhod. Amo ginaya. Ako ganito ako sa napanugdo, magkinanglan ko brown, magkinanglan ko sa kasuhod.
Why na ko ba nung dugtan kay pastor? Kabalo ko mga man nga, why ko itong isa ka bisita sa iya, why ko bisita kay pastor. Kaya nasubukan ko itong magbisita sa iya. Gusto ko mga pabayan ng daming harap. So na, okay naman to sa kay Lord. Kinanglan ako, subong pupusan ang gitmilin ni Pastor Derisado na kinanglan ako ng puso. Amen. Ano, kami matabong kung magminumok na lang po, kami pag pinakasubo ko, naway na si Pastor. Kasi may matabong. So bumay ko kabalugan na yung situation na yung masaling ka, Lord. Damo, sang unfinished sa imo life. Unfinished ni mga lubrahon, unfinished na sa inyo balay, unfinished na relationships. Mga na-delay ng mga trabaho, kamunahandog niyo. So bunga God is reminding us na ang iyong istorya wala pa natapos. And that your calling is not cancelled. Kung wala ka ng padayon na lagad kay Lord, kung gitili mo mapagpanglagad kay Lord, huwag yung cancel ni Lord mo yung calling. Harap na naghihapon. Ang bagi Lord ang imong mission is not yet complete. I want to encourage you not to let pain leave your purpose and be unfinished. Kung may mga pain, may mga tao na hurt sa imo, may mga tao nga nag-hinder sa imo, nag-pull sa imo pabalik, nagabutong pala sa imo, padalo. Kang nagapatay sa imo mga damgo. I want to encourage you not to give up. And the Lord wants you to finish what He has started. What you have started and what He has started sa inyo life. But the Lord, ang mga ginumpisahan ko sa inyo kabuhi, tapuson ko na. I-allow lang natin si Lord na mag-move sa aton life. I-allow lang natin si Lord na mag-guide sa aton. Di naman palayo kay Lord. Kabalo ka mo ang pinaka-masubo nga buta nga obraw nimo nga mag-walk away ka kay Lord. Nga magpalayo ka kay Lord. Nga mag-amat-amat ka palayo kay Lord. Ano man ang gina-undergo, gusto mo wala ko kabalo. Pero si Lord kabalo, kag nakita niya mo nagipusoon. Do not allow pain or hurt to stop you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's worship Jesus. Don't leave your calling unfinished, your obedience unfinished, your discipleship unfinished, your mission unfinished.
Subong Balagan is calling us. Panawag siya sa mga ginakapoy. Kung ginakapoy ka, kung distracted ka, kung discouraged ka, kung ginadelay mo yung mga calling. But ni Lord, you start over again. And do not start alone. But ni Lord, umpisa ka liwan. Hindi ka mag-umpisa na ikaw lang. But yan, surrender everything to Jesus. And will help you start once again. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, thank you. Thank you, Lord, that you have finished the work of salvation for us. Forgive us for the times we become distracted, Lord, discouraged. Comfortable na kami sa among ginaobra, but help us. Strengthen us to finish, Lord, what you have God started in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We pray, God, that you will bless each one of us. Hallelujah. Strengthen each one of us. Hallelujah. Kapangamuyok ko, Lord, kung may ari dali sa ako ginakapoy, distracted, discouraged, encourage them, Lord. Strengthen them, Lord. Hallelujah. Salamat, Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Jesus. May the Lord bless you and keep you, and may His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord's face turn toward you and grant you peace. May the Lord favor you and bless all the works of your hands. In Jesus' name. Amen and amen.